Happy anniversary, mahal ko! 4 na taon na tayong kasal. Pasensya ka na, bulaklak at maliit na cake lang ang nakayanan ko. Happy anniversary din, mahal. Salamat sa bulaklak at sa cake, ha? I love you. I love you too. Gusto ko maging espesyal ang gabing ito para sa ating dalawa. Gusto ko sanang yayain kang kumain sa labas, pero naisip ko, mas magandang dito na lang tayo sa bahay para solo natin ang isa't isa. Teka, ibibigay ko na rin muna sa yung regalo ko. Aba, may regalo din ako matatanggap? Oo naman. Eto, sige na. Buksan mo. Simple lang yan, pero galing sa puso. Sige, bubuksan ko na. Uy, wow! Jacket! Ang ganda naman ito. Maraming salamat, mahal. Mahal, kumain na muna tayo. Naguya ko ng ulam galing kay Aling Minda, yung boss ko sa trabaho sa bayan. Iinitin ko na lang. Mamaya na tayo kumain, mahal. Gusto ko tang suluhin. Doon sa kwarto. Halika! Ano ba? Ang pili mo talaga? Mahal mo ba ako buhatin? Ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kapilyo. Doon sa kwarto. Paliligayahin kita kaya humanda ka na. Sige, mahal. Gusto ko yan. Ate Heidi, mabutit na abutan kita dito sa bahay nyo. Si Kuya Ben ba yung kakaalis lang? Oo, Cherry. Ang Kuya Ben mo ngayon. May ihahatid lang siya sa barangay hall pero babalik din daw siya para ihatid naman ako sa trabaho. Bakit ka ba napasugo dito? Dinala ko lang tong ulam na niluto ni Nanay. Adobong native na manok. Paborito mo raw to, Ate Heidi eh. Wow! Pakisabi kay Nanay, maraming salamat. Ako itong cook sa isang malaking restaurant pero ako pa yung pinapadalhan ng ulam. Ang swerte ko na sa asawa. Swerte pa ako sa biyanan. At syempre sa hipag na rin. Swerte rin naman kami sa'yo eh. Mabait na, maganda pa. Sana magkaanak na kayo ni Kuya. Sana nga, no? Para mas maging masaya kami ng Kuya Ben mo. Heidi, pwede bang ikaw nang tumapos ng niluluto ko? Bigla akong nahilo eh. Siguro dahil sa sobrang init ng singaw ng kalan dito sa kusina. Sige, Daisy, ako na. Ako na bahala dyan. Maluluto na rin naman yung niluluto ko. Umupo ka na muna at magpahinga. Nandiyan ang mga rekado, dinala na ni Jonas. Ayun sa lalagyan, oh. Hindi mo ba napansin ang pagdating ni Jonas kanina? Hindi mo ba naramdaman ang mga titig na sa'yo? Tingin ko, tinamaan sa'yo yung isang yun eh. Daisy, ano ba yung sinasabi mo? May asawa akong tao. Huwag kang gumagawa ng issue. Ay, hindi ako gumagawa ng issue, Heidi. Sinasabi ko lang ang obserbasyon ko. Basta, tigilan mo na yan. Baka mamaya marinig ka ng boss natin. Alam mo namang malisyosa din minsan si Aling Minda. Ayaw niya naman ganyang usapin, lalo na pamangkin niya si Jonas. Sinasabi ko lang naman sa'yo na laging nakatingin sa'yo si Jonas. Ilang beses ko na siyang nahuhuli. Cook tayo dito sa restaurant ni Aling Minda, kaya hindi reporter, kaya tumahimik ka na. Nakakapagod magluto. Buti na lang natatapos na yung shift ko. Heidi, pwede ko bang tikman itong merienda ang ginawa mo? Hindi naman siguro magkagalit si Tita Minda kung kukuha ko ng isang pirasong lumpia sa riwa. Jonas, ano ka ba? Oo. Bigla ka nalang sumusulpot dyan. Hindi ba binabawalan na kayong mga taga-deliver na pumasok dito sa kusina? Oo, pero di naman malalaman ni Tita Minda na pumasok ako rito. Kung hindi mo isusumbong, di ba? Susumbong mo ba ako, Heidi? Hindi kita isusumbong kung aalis ka na ngayon din. Next time isusumbong na talaga kita. Sungit mo naman. Alam mo, ganyan talaga mga type kong babae. Sige, alis na ako. Baka mainis ka pa sa akin. Ay nako, ano bang problema ng Jonas na yun? Lakas ng tama. Heidi, sino yung kausap ko kanina? Si Jonas ba yon? Ginugulo ka ba? Sumbong na kaya natin kay Aling Minda. Ay, huwag mo na patulan. Bakit nandito ka pa? Akala ko ba undertime ka dahil birthday ng anak mo? Oo, aalis na sana ako kaso nakita ko yung asawa mo sa labas. Dumaan lang daw siya. Eto, pinadalhan kanya ng paborito mong milk tea. Napaka-sweet talaga, no? Sana all. Sweet talaga si Ben. Alam mo, araw-araw parang naniligaw pa rin siya sa akin. Kahit wala kaming anak, lagi niyang sinisiguro na masaya ako. Na masaya kami. Kaya wala na akong hahanapin pa. Yan siguro ang sikreto mo kaya lagi kang blooming. Lagi niyang nadidiligan ng bulaklak mo. Hindi katulad ko na naaaburido na sa asawa kung walang palya sa pambababae. O siya, sige na. Aalis na ako.
Tanggapin mong sobrang to. Hindi kalakihan ang laman yan pero makakatulong yan sa mga gastusin mo. Aling Linda, salamat po. Pero para saan po ito? Bonus mo. Maganda ang feedback ng mga customer natin. Nasasarapan sila sa luto nyo kaya laging sold out ang mga ulam natin. Matutuwa si Ben dito. Pwede namin gamitin to para makapagpa-check up sa doktor. Gustong-gusto ko na talaga magkaanak kami. Siya nga pala, Heidi. Nag-resign na si Jimmy na katulong mo sa kusina. Habang wala pa tayong nakukuhang kapalit niya, pagtyagaan mo munang pamangkin kong si Jonas. Pwede mong utusan at turuan mo na rin sa mga gawaing kusina. Si Jonas po, pero... Ay, may tumatawag yata sa'yo, Heidi. Sagutin mo muna at baka importante. Opo, sandali lang po, Aling Minda. Hello? Cherry? Ate Heidi, may pumuntang pulis dito sa bahay. Si Kuya Ben, ate. Cherry, bakit ka umiiyak? Kinakabahan ako, bakit may pulis? Ano nangyari kay Ben? Ate Heidi, na-aksidente yung minamanehong tricycle ni Kuya Ben. Nasa ospital si Kuya Ben, Ate Heidi. Delikado raw ang lagay niya. Ano? Dok, kamusta po ang asawa ko? Mrs., dahil sa aksidente nagkaroon ng damage yung spinal cord niya. At dahil doon, naparalyze sa ibang bahagi ng katawan niya. May hirapan na siyang kumilos. Mawawalan siya ng pakiramdam sa bahaging apektado. At may hirapan na rin siyang kontrolin ang pag-ihi at pagdumi. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang asawa ko, Dok. Gagaling pa po ba ang asawa ko? Maaaring panghabang buhay na ang kondisyon ng asawa mo, Mrs. Pero depende pa rin ito kung gaano napinsala ang spinal cord niya. May mga paraan pa naman na makakatulong sa pagaling niya gaya ng mga gamot at rehabilitasyon. Sa ngayon, kailangan ng mister mo yung suporta. Isang buwan na ang nakararaan mula na maaksidente si Ben. Pero kahit gumaling na ang ibang mga sugat sa katawan niya, hindi na bumalik ang sigla niya. Lagi siyang nakatingin sa kawalan habang nakaupo sa wheelchair niya. Ay, mahal, nandito na ako. May dala akong ulam. Tingnan mo, maraming pinauwi sa akin si Aling Minda. Nasaan si Cherry? Kain na tayo. Umuwi na si Cherry, mahal. Kaalis lang niya. Ayaw niya sanang umalis habang wala ka pa. Kaso si nanay sinumpong ng vertigo. Ay, ganun ba? O sige, tatawagan ko na lang si Cherry mamaya para makumusta na rin si nanay. Padadalhan ko na lang din sila ng ulam bukas, magluluto ako. Kamusta ka rito sa bahay? Eto, maghapong nakaupo. Nakakalungkot lang kasi wala na nga ako silbi sa buhay natin. Alagain mo pa ako. Pasensya ka na. Kaasawa ka ng baldado. Ano ka ba naman? Huwag mo sabihin yan. Asawa mo ako at mahal na mahal kita. Hindi ako magsasawang alagaan ka. Nakakahiya sa'yo. Alam kong napapagod ka na. Pero kinakaya mong mag-isa na itaguyod ang buhay natin. Pangako, pag umayos ang kalagayan ko, babawi ako sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Maging masaya tayo at magpasalamat sa Diyos dahil hindi ka nawala sa akin. Nagpaalam ako kay Aling Minda na hindi ako papasok bukas. Ipagluluto kita. Sasamahan kita buong araw. Salamat. Ikaw ang pinakamagandang biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos. Mahal na mahal kita, Heidi. Mahal na mahal din kita, Ben. Kuya Ben, ang bait ni Ate Heidi, no? Alagang-alaga ka niya. Pati sa pagkain ayaw niyang magugutom ka. Mahal na mahal ka niya. Oo, Cherry. Kahit minalas akong maaksidente, may asawa naman ako mapagmahal at maasikaso. Naaawa na nga ako sa Ate Heidi mo eh. Kahit nakangiti siya, alam kong pagod na siya at problemado. Kaya nga siya napamahal sa amin ni Nanay dahil alam namin na mamahalin ka niya ng tapat at pinapatunayan niya yon.
Darating ang araw na gagaling ka rin, Kuya Ben. Makakalakad ka ulit, makakapagtrabaho, at magiging normal uli ang buhay mo. Sana nga, Cherry. Kasi mahal na mahal ko si Heidi. Gusto ko lagi siyang masaya. Sana nga kaawaan ako ng Diyos. Ayoko maging lumpo habang buhay. Ano ba naman, Daisy? Ngayon mo pa naisipang mag-undertime. Alam mo namang maaga rin akong uuwi ngayon. Hindi pwede magbantay si Cherry kay Ben hanggang gabi. Heidi naman, nagiinit agad ang ulo mo. Alam mo, napapansin ko, simula nang maaksidente si Ben, naging bugnutin ka na. Well, hindi naman kita masisisi kasi ikaw na lang ang nagtatrabaho para sa inyo ng asawa mo. Tapos, hindi ka na nadidiligan. Naku, nakakainit nga ng ulo pag ganun. Kaya iwasan mong pag-absent at pag-undertime mo para may kasama ako sa pagluluto rito. 5 buwan lang paralisado si Ben. Nahihirapan na talaga ako. Habang tumatagal, umiikli na ang pasensya ko at ayaw kong mapansin ni Ben. Pero nakakapagod isipin na habang buhay ko nga alagaan si Ben. O, edi lumabas din ang totoo. Heidi, hindi mo naman kailangan sarilinin ng lahat. Nandito ako para makinig sa'yo. Hindi mo lang napapansin pero lahat kami rito nasisigawan mo na nang hindi mo namamalayan. Pasensya ka na. Mainitin na talaga kasi ang ulo ko sa dami ng problema. Lagi mo nga napapagalitan si Jonas na assistant ko rito sa kusina. Buti nga't hindi ka pinapatulan eh. I mean, di ka niya isinusumbong sa tiyahin niya. Hoy Heidi, nakikinig ka ba? Sino bang sinilip mo ron sa labas? Nasa labas si Jonas. Pero bakit niya hinubad ang sando niya? At kung tumingin sa akin parang nangaakit. Alam ba niya na nakatingin ako sa kanya? Heidi, nakatulala ka na! Ano ba tinitingin mo sa labas? Tingnan ko nga. Wala. Ano ka ba? Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo at magluto ka na. Oo na. Ano bang problema ng Jonas na to? Bakit lagi niyang ibinabandera sa akin ang muscles niya? Inaakit niya ba ako? Ito na naman si Jonas. Hindi ko lang talaga siya sinita kanina pero alam kong lagi siyang nakatitig sa akin eh. Sa susunod sisitahin ko na siya para tumigil na siya. Jonas! Uy, Buti nandito ka na. Pwede bang pakihakot dito sa loob ng kusina yung mga kahon ng supplies? syempre Heidi, basta ikaw, pwede. Hinginig pa. Pero bago yun, eto, may dala akong milk tea para sa'yo. Alam kong paborito mo yan eh. Para sa akin? Oo. Nako, iisa lang yan. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang uminom niyan. Ay, ito naman. Ay, patanggapin to milk tea. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman to nilagay ng gayuma para magkagusto ka sa akin. Kasi alam mo, tingin ko pwede naman tayong dalawa eh. Ano? Pwedeng ano? Pwede maging magkaibigan. Di mo na itatanong. Friendly ako kahit sa masusungit na tulad mo. Oh, tingnan mo yung kilay mo. Magkasalubong na naman. Ang ganda-ganda mo. Tapos salubong ang kilay mo. Huwag ganoon. Ay nako, Jonas, tigilan mo nga ako. At huwag mong hinahawakan ng noo ko gaya ng ginawa mo dahil pangit tingnan may asawa akong tao. Eh wala naman dito ang asawa mo ah. Tsaka sabi ko nga, friendly lang ako. Kaya, sige na oh. Kunin mo na tong milk tea para ma-relax ka. Pag kinuha mo to, alis na ako at susundin ko ng utos mo. Sige, akin na yan. Umalis ka na rito. Ayun, ayos. Sige. Heidi ah. Bye-bye. Enjoy sa milk tea. May topak talagang Jonas na to eh. May note bang nakadikit sa cup ng milk tea nakalagay, "Take care, cause I care." Oh, corny! Ano siya, nanliligaw? Hindi pwede, no? May asawa na ako. Hindi pwedeng manliligaw siya sa akin. Grabe! Ang sarap talaga ng luto mo, Heidi. Kahit nakikitikim lang ako, lagi mo ako nabubusog. Sigurado ako, hindi lang ang luto mo ang masarap. Siguro pati ikaw din. Ibig ko sabihin, masarap na maging ka-close. Puro ka kalokohan, Jonas. Diyan ka na nga muna at ilalagay ko na to sa... Ay! Ang dulas! Oh, Heidi, okay ka lang ba? Pasalamat ka at masalo kita sa bewang. Kung hindi, baka sasay kita pupunutin. Diyos ko, grabe naman makayakap sa bewang ko si Jonas. Kinikilabutan ako. Okay ka lang, Heidi? Nasaktan ka ba? Bakit nakatitig ka lang sa mukha ko?
Huwag mong iyawang ang mga labi mo at baka bigla kita halikan dyan. Ano ba sinasabi mo? Umalis ka na nga rito. Uy, namula mo ka niya. Favorite siguro ako, no, Heidi? Siya, sige na, alis na muna ako. Pagkailangan mo ako, ah. Lagi lang ako nasa puso mo, este. Nasa labas pala. Hoy Heidi, ang luwang lagi ng ngiti mo basta kasama at kausap ko si Jonas ah. Diyos ko, Daisy, bigla ka nalang sumusulpot dyan. Nagulat ako sa'yo. Ako ang nagulat sa'yo. Blooming na blooming ka. At iba ang closeness niyo ni Jonas ah. Hoy, alam kong may itsura si Jonas at macho pa. Pero paalala lang ha, may asawa ka na. May sakit siya at hindi na tumatayo ang ano. Pero hindi yun dahilan para tumikim ka ng ibang hotdog. Daisy, ano ka ba? Grabe iniisip mo. Imposible mangyari yan. Ay, concerned lang ako sa'yo, Heidi. Napapansin kong malagkit ang mga tinginan niyo ni Jonas. Paalala ko lang, huwag kang papatol sa ibang lalaki. Huwag mong subukan at masisira ang buhay mo. Oo, alam ko. Mukha ba akong papatol sa ibang lalaki? Hindi ko magagawang lokohin ang asawa ko, no? Hindi talaga. Ay, ginabi na ako sa daan. Ang haba naman kasi ng pila sa butika. Mukhang uulan pa. Walang masasakyan. Kailangan ko pa namang umuwi agad dahil walang kasama si Ben sa bahay. Heidi! Lika na! Ihatid na kita sa inyo! Babagsak na ang ulan, oh! Pahirapan ka makasakay! Lika na! Ah, salamat Jonas. Hindi ko tatanggihan yung alok mo. Ihatid ako. Kailangan ko na talaga makauwi. Oh, siya, sumakay ka na at malapit lang naman dito ang bahay niyo. Oh, nako, yan na nga. Bumuhos na ang malakas na ulan. Buti na lang nakasakay ka na, ano? Oo nga. Salamat at inalok mo akong sumakay. Nakikita ko si Jonas mula rito sa loob ng tricycle. Gwapo nga pala siya gaya ng sabi ni Daisy. At maganda rin ang katawan niya. Ay, bakit ba ganitong nararamdaman ko? Para kong teenager na di mapakali dahil nakakita ng gwapo sa kali. Matagal nang walang nangyayari sa amin ni Ben. Yan kaya ang dahilan kung bakit parang naa-attract ako kay Jonas. Parang ang sarap niyang yakapin at halikan. Oh, nandito na tayo sa tapat ng bahay niyo, Heidi, ah. Grabe, lakas na ulan, ah. Pwede ba akong makisilong muna? Oo, sige. Maya-maya ka na lang umuwi. Halika, pasok ka muna. Okay lang ba? Baka magalit ang asawa mo. Nasa kwarto ang asawa ko, natutulog at... Jonas? Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Bakit ka nakatitig sa akin? Sorry, Heidi. Hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. Gustong-gusto talaga kita. Lakas ng dating mo sa akin. Lalo na nang nakita ko nakabakat na ang bra mo sa basa mong damit, Heidi. Gabi-gabi kitang pinapantasya. Kung hindi kita maangkin ngayon, tuluyan na ako masisiraan ng ulo. Ano? Pero Jonas, ano ba? Huwag mo nga ako halikan. Ano kung gusto mo ko, Heidi? Nararamdaman ko yun. Ano kung sabik na sabik ka na? Sa mga bagay na hindi na kayang gawin sa'yo ng asawa mo ko eh. Hayaan mo kung punuan ng pagkukulang na asawa mo. Paliligayahin kita. Walang makakaalam nito. Wala. Jonas, huwag tayo rito. Halika sa likod bahay. May alam akong tagong lugar doon. Diyos ko, may nangyari sa amin ni Jonas sa bodega sa likod bahay. Bakit hinayaan ko siyang angkinin ako? Gusto kong magsisi pero aaminin kong nagustuhan ko rin ang ginawa ni Jonas sa akin. Pero naaawa rin ako kay Ben. Wala siyang kamalay-malay na pinagtaksilan ko na siya. Sorry, Ben. Naging marupok ako. Pero masisisi mo ba ako? Tao lang ako. May pangangailangan bilang babae. At si Jonas ang nagpuno nun. I'm sorry, Ben. Mahal, nandiyan ka na pala. Nakatulog ako. Umiiyak ka ba? Hindi, mahal. Kakaligo ko lang. Hindi agad ako nakauwi dahil mahirap sumakay. Gutom ka ba? Gusto mong kumain? May uwi ako sopas. Hindi na, mahal. Huwag ka nang mag-abala pa. Pagod ka sa trabaho. Mabuti pa, magpatiyo ka na ng buhok para makatulog ka na. Sige, mahal. Pag naging okay na ang mga binti ko at bumalik na ako sa normal,
Babawi ako sa'yo. Dodoblihin ko ang pag-aasikaso at pagmamahal ko sa'yo. Malig ka nga rito. Payakap. Pasensya ka na. Halika't yakap na lang ang kaya kong gawin ngayon sa'yo. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan ko naman. Nakukonsensya ako na hindi na kita napapaligaya. Ano ba naman to? Pag ganito ang usapan namin ni Ben, lalong sumisikip ang dibdib ko. Kung alam lang niya ang nangyari sa amin ni Jonas, siguradong magagalit siya. Bango talaga ng baby ko. Ano ka ba, Jonas? Bakit bigla mo na lang akong niyayakap sa likuran at hinahalikan ako sa leeg? Baka may makakita sa'yo. Baby, walang makakakita sa atin. Wala sila dito. Busy sila sa pag-aasikaso ng mga customer. Huwag mo naman akong pigilan na yakapin at talikan ka. Alam mong gustong-gusto kong gawin yun sa'yo. Miss na kasi kita. Miss na rin kita, Jonas. Lagi kong naiisip yung ginawa natin sa bodega. Ay, Jonas, anong ginagawa mo? Bakit mo ako binubuhat? Saan mo ako dadalhin? Sabi mo, miss meron ako, di ba? Tara sa CR habang wala ibang tao dito sa kusina. Saglit lang to, promise. Gusto lang kitang halikan. At paungulin sa sarap. Napakapilyo mo, Jonas. Pero gusto ko rin yan. Sana. Pag-isipan mo ang inaalok ko sa'yo. Magbakasyon tayo sa isang lugar na tayo lang. Yung walang istorbo. Yung magagawa natin lahat ng gusto natin. Hindi nga pwede. Walang makakasama si Ben. Pag-isipan mo pa rin. Kung hindi mo na makikita matigas kung ano. Sige, mamaya. Pumunta na tayo sa motel na sinasabi mo. Pero ngayon, halika na sa CR. Pwede ba tayong sumimple ron kahit saglit lang? Oo, baby ko, quickie lang to. Pero masisihan ka talaga. Kuya Ben, lagi bang overtime si Ate Heidi ngayon? Napapansin ko kasi lagi na siyang ginagabi eh. Dati naman bago mag alas 6 nandito na siya. Kaya bago ako umuwi ng alas 7, nag-aabot pa kami rito. Pero ngayon iba na. Doble kayod nga kasi ang Ate Heidi mo, Cherry. Dahil hindi pa nga ako makalakad. Wala akong trabaho. Gastos niya lahat dito, pati ang pagte-therapy ko. Pero Kuya Ben, hindi naman sa nag-iisip ako ng hindi maganda ha. Yung lalaking laging naghahatid kay Ate Heidi dito, sino ba yon? Mukhang sobrang close sila. Lalaking naghahatid? Baka asawa ng kaibigan niyang si Daisy. Sumasabay sa pag-uwi. Hindi naman nila kasama yung Daisy na kaibigan niya, Kuya. Ayoko magkasira kayo ni Ate Heidi, pero iba ang kutob ko sa lalaking kasama niya. Parang may something sila eh. Nakita ko kasi silang halos magkayakap at nagbeso pa nung isang gabi. Tsaka Kuya, nag-text sa akin kanina si Nanay. Sabi niya parang nakita raw niya si Ate Heidi na parang galing sa isang lugar na malapit sa motel. Ayoko mag-isip ng masama pero... Cherry, tama na yan. Mahal ako ni Ate Heidi mo. Hindi niya magagawa ang mga sinasabi mo. Huwag na natin itong pag-usapan. Walang katotohanan yan. Sige Kuya, huwag ka na magalit sa akin. Sorry na. Pero alam mo naman, bilang kapatid mo, mahal kita. Ayoko nasasaktan ka kasi alam kong mahal na mahal mo yung asawa mo. Sana nga, totoong napapraning lang ako dahil sa hinala ko. Sana nga, Kuya. Baby ko, happy second monthsary. Hindi lang niluluto mo ang mabango, pati na rin ikaw. Jonas, ano ka ba? Huwag mo ko yakapin at halikan dito sa kitchen. Baka may makakita sa atin. Mamaya na lang tayo maglambingan, okay? Sige. Doon na lang ulit tayo sa bahay niyo. Doon tayo sa banyo na, para may thrill. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo makikita ng asawa mo. Hindi niya kayang pumunta sa banyo na mag-isa dahil naka-wheelchair siya. Oo na, sige na. Lumayo ka na muna sa akin at talagang nagdududo na si Daisy. Alam mo naman yung kaibigan ko yung mapaghinala. Eh ano naman kung malaman ng kaibigan mo? May magagawa ba siya? Hihiwalayan mo ba ako? Di mo naman ako kayang hiwalayan, di ba? Ako na nga lang, nagpapasaya sa'yo. Pag nawala ako, sino pang magpapaungol sa'yo? Hindi naman kita itatapon, Jonas. Baka may pumulot sa'yo eh. Eh, magsisisi ka pag pinakawalan mo pa ako. Kumpara naman sa asawa mong baldado. Mas okay na kasama mo ako para hindi ka nalulungkot.
Kiss nga muna, baby ko. Ano ka ba, Jonas? Baka may makakita sa atin. Pero sige na nga, miss ko na rin ang halik mo eh. Ayos din makarelasyon tong si Heidi eh, ano. Nakakabengbang na nga ako. Nabibigyan pa ng perang panggastos. Hoy, Jonas! Eh, Mukhang nasa mood ka. Mukhang may iba ka na namang libangan maliban sa pagtatrabaho dito sa restaurant ko. Tita Minda, kayo po pala. Bakit naman ganyan ang tanong mo sa akin? Di ka ba natutuwa na masaya ako na maging trabahador mo rito? Pwede niyo ibalita yan kay tatay pag tumawag siya sa'yo. Oo, natutuwa ako na parang nagbabago ka na nga. Hindi lang ako natutuwa sa pakikipaglapit mo kay Heidi. May asawa na ang babaeng yon. Huwag mong piliing magkasala at baka maulit mo na naman ang ginawa mo sa probinsya nyo. Si Heidi? Wala yun. Papalipas sa oras lang. Baka nakakalimutan mo, Jonas. Kaya ka nandito sa poder ko ay dahil inilayo ka ng tatay mo sa kapitbahay nyo na muntik ka ng tagain dahil nahuli ka nakikipagtalik sa asawa niya. Ay naku, magtino ka na, Jonas! Tita Minda naman. Nagbago na ako. Tsaka, mahuli man kami na asawa ni Heidi, hindi ako mahahabol nun kasi baldado na siya. Pwede niya ako habulin na wheelchair pero hindi niya ako abutan. Alis na nga ako. Diyos ko, walang kadala-dala tong si Jonas. Matawagan na nga ang tatay niya at sabihin pati ang pinakamagaling kong cook dito ay hindi pinatawad. Ay, alam sana ni Heidi ang pinapasok niya. Hindi lang buhay niya ang masisira kundi ang relasyon nila ng asawa niya. Heidi, uuwi ka na ba? Sumabay ka na lang sa akin. Parating na ang asawa ko, ihahatid ka na namin. Nako, Daisy, hindi na. Ano kasi, nakakaya out of the way eh. Maabala pa kayong mag-asawa. Out of the way? Eh talaga namang hinahatid ka namin dati kapag hindi ka nasusundo ng asawa mo. Bakit ngayon ayaw mo na? Teka, huhulaan ko. Kasi si Jonas ang maghahatid sa'yo, tama? Ha? O ano? Hindi ka makasagot? Totoo kasi. Ako ba naman paglilihiman mo pa? Matagal na tayong magkaibigan, hindi mo na ako malilinlang, kaya umamin ka na. Nahulog ka na kay Jonas, no? Nahahalata ko kayo eh. Daisy, nahulog na nga ang loob ko. Siguro dahil may pangangailangan ako na lalaki lang makakapagbigay na hindi maibigay ng asawa ko. Heidi, masaya ka ba talaga na nagtataksil ka kay Ben? Hindi naman niya malalaman, Daisy eh. Wala naman siyang sinasabi. Hindi rin siya nagtatanong. Heidi, baldado ang asawa mo, oo, pero matino ang isip at pakiramdam niya. Nakakapag-isip siya ng maayos. Sigurado ko nahahalata niya ang mga pagbabago sa kilos mo. Hindi ka lang niya siguro matanong dahil sa kalagayan niya, kaya tigilan pa ng pakikipagrelasyon kay Jonas. Pero Daisy, may nangyari na sa amin ni Jonas. Madalas sa bahay pa namin ginagawa habang natutulog na sa kwarto si Ben. Mahal kong asawa ko, Daisy, pero gusto kong pakiramdam pagkasama ko si Jonas. Ay, hindi ka lang pala hulog na hulog. Baon na baon ka rin. Heidi, may oras pa para itigil ang kahibangan mong yan. Masisira ang buhay mo, kaibigan mo ko at ayokong konsintihin ka sa paggawa ng mali. Sige, kakausapin ko si Jonas. Tatapusin ko na ang relasyon namin. Sana wala nang ibang makaalam nito, ha? Oo, basta mangako ka ha. Aayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Mahal, okay ka lang ba? Huwag ka na kayang pumasok at parang kahapon pa masama ang pakiramdam mo. Hindi ako pwedeng umabsent eh. Walang iba magluluto. Para lang akong lalagnatin. Nabigat yung katawan ko, baka magkakasipon ako. Baka napapabayaan mo na ang sarili mo. Kung nakakapagtrabaho lang sana ako o nakakalakad para lumabas, hindi mo na sana sinusolong mga gastusin dito sa bahay. Mahal, okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Darating na siguro si Cherry para bantayan ka. Sige, mahal. Pasensya ka na talaga. Babawi ako sa'yo. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi mo ko dapat pasalamatan, Ben. At huwag mo sabihing mahal na mahal mo ako. Hindi ako mabuting asawa. Nag-pregnancy test ako kanina at positive ang resulta. Buntis ako.
Matagal kong pinangarap ang magkaanak. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Paano ko ipapaliwanag sa asawa ko na buntis ako? Na nabuntis ako ng ibang lalaki. Paano? Baby ko, bakit nakabosangot ka na naman? Smile naman dyan. Kanina ka pa wala sa mood. Siguro kulang ka lang sa lambing, ano? Jonas, ano ba? Sinabi ko na nga huwag mo akong lapitan, di ba? May iniisip ako. Baby, ano ba iniisip mo? Bakit pa ang sungit mo? Gusto mo ba mag-quickie tayo, ha? Mampawala ng stress. Doon tayo sa CR, habang wala pa ibang tao. Jonas, may problema tayo. Pag nalaman mo yun, baka pati ikaw hindi na makangiti. Jonas, buntis ako. Nag-pregnancy test ako at positive ang resulta. Nabuntis mo ko. Anong gagawin natin? Ano? Buntis ka? Pero hindi ko naman ipinutok sa loob, ah. Sigurado ka bang akin ang batang yan? Ano? Anong sinasabi mo? Anong sayo ba? Eh, ikaw lang naman umaararo sa akin. May sakit ang asawa ko, hindi na tinitigasan si Ben. Ano ka ba? Aba, Heidi, kabit mo lang ako. Yung asawa mo nga, nagawa mo ipagpalit at pagtaksilan. Ako pa kayang kabit mo lang? Malay ko ba, baka bukod sa akin, may iba ka pang lalaki. At yun na nakabulsay sa'yo. Hoy, Jonas, mawiin mo yung sinasabi mo. Oo, pinatulan kita kasi nagustuhan kita. Pero hindi ibig sabihin nun nakalad ka rin akong babae. Anong akala mo? Lahat na lang ng lalaki papatusin ko? Anak mo ang batang ipinagbubuntis ko. Ano nang gagawin natin? Aba, malay ko, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, hindi kita mabubuntis ng ganun-ganun lang. Kaya huwag mo ipaako sa akin yung nasa tiyan mo. Bahala ka na dyan, Heidi. Bahala ka na! Jonas! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga dito! Bumalik ka! Sarap talaga ng luto mong adobo, Ate Heidi. Pati itong sinangag, sobrang sarap. Kaya gustong-gusto ko talaga nakikikain dito sa inyo eh. Cherry, makikikain ka na nga lang todo bola ka pa. Tingnan mo Ate Heidi mo, pangiti-ngiti lang. Alam niyang masarap ang luto niya. Sinasabi mo pa. Kayo talaga magkapatid. Kumain na lang kayo dyan. Ate Heidi, may masakit ba sa'yo? Para kasing namumutla ka eh. Kumain ka rin para mas lumakas ang resistensya mo. Ayokong kumain yan, Cherry. Ayoko nang may bawang at parang babaliktad ang sikmura ko. Ano nangyayari kay Ate Heidi, Kuya Ben? Buntis ba siya? Gaya ng kumakalat na chismis? Paano mangyayari yun, Kuya? Hindi ka pa naman gumagaling sa sakit mo. Cherry, umuwi ka na muna. Mag-uusap kami ni Heidi. At hindi na kailangan nandito ka para... So, totoo? Buntis nga si Ate Heidi? At alam mo tungkol dito, Kuya? Alam mo ba na may lalaki siya? Ben, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Hindi ka na naawa sa kuya ko? Ganyan na nga ang kalagayan niya, pinagtaksilan mo pa? Anong klaseng babae ka? Umaasa kami ni nanay na chismis lang ang lahat, pero tama pala! Tama na, Cherry! Umuwi ka muna. Iwan mo kami rito ni Heidi. Ben, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Naging mahina ako. Alam mo kung anong nangyayari, Heidi. Alam ko naman. Pero wala akong magawa. Ayoko ipagsigawan mo ang pagiging wala akong silbi. Akala ko magiging okay lang ang lahat basta magkasama tayo. Basta masaya ka. Pero masakit pala. Sobrang sakit pala. Ben, sorry. Parang gusto ko na mamatay. Alam ko na may lalaki ka, pero hindi ako kumibo. Naduwag ako, Heidi. Pero sobrang sakit. Lalo na't nabuntis ka ng lalaki mo. Hindi ko alam kung matatanggap ko. Hindi ko alam. Ben, I'm sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa iyo, Ben. Hindi
klase ang pagmamahal mo, Heidi. Dahil sa ginawa mo, gusto ko nang lumayo. Pumunta sa lugar na hindi na kita makikita. Pati ang sanggol sa sinapupunan mo. Pasensya na kung wala akong silbi. Pasensya na kung gusto ko munang mag-isip. Iwan mo na muna ako, Heidi. Ben, patawarin mo ako. Iwan mo muna ako, Heidi! Iwan mo na ako! Aling Minda, ano ho itong sobrang inabot niyo sa akin? Para yan sa ilang buwan na sahod mo. Sahod ko? Bakit po, pinapaalis niyo na ho ba ako sa trabaho, Aling Minda? Pinapaalis? Hindi, Heidi. Isa ka sa pinakamahusay kong cook at malulugi ang business ko pag nawala ka. Kaya nga pinagpapahinga na muna kita hanggang sa mawala ang mga chismis tungkol sa'yo. Alam kong nabuntis ka ng walang yakong pamangkin. Alam mo ba kung nasa na si Jonas? Umalis siya ng walang paalam at kahit ang mga magulang niya sa probinsya, hindi alam kung saan siya pumunta. Tinakbuhan na niya ang responsibilidad niya sa'yo. Pasensya ka na, Heidi. Napakasama niya. Masama talaga ang ugali ni Jonas. Nagnakaw pa siya sa kaha. Tinangayan pa niya ako ng pera. Napakawalang iya niya talaga. Mabuti rin na wala na siya. Hindi na siya makakagulo sa amin ni Ben. Ang kailangan ko na lang isipin ngayon ay kung paano ako mapapatawad ng asawa ko. Malaki ang kasalanan ko kay Ben. Tatanggapin ko anumang kaparusahan. Tanggapin niya lang ako ulit. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Daisy, salamat sa paghatid niyo sa akin dito sa bahay. Sus, wala yun. Ikaw pa ba? Kumusta nang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nahihilo? Magpatingin ka sa ubigaini para ma-check up kayo ng baby mo. Hindi naman ako nahihilo. Saka ko na lang iisipin yan. Mas importante sa akin na mapatawad ako ni Ben. Basta magpa-check up ka. Sasamahan kita. Sabihan mo lang ako kung kailan. Ba't ang dilim naman dito sa inyo? Parang walang tao. Wala nga yatang tao eh. Pero saan naman pupunta si Ben? Sandali lang, Daisy ah. Baka nasa kwarto. Ben? Diyos ko. Wala si Ben dito sa kwarto. Ben? Nasaan ka? Wala rin ang mga gamit niya. Heidi, bakit? Ano problema? Daisy! Wala rito si Ben. Pati yung mga gamit niya wala rin. Iniwan na ako ni Ben, Daisy. Anong gagawin ko? Iniwan na niya ako. Heidi, huwag kang umiyak. Makakasama sa batang ginadala mo. Nag-spotting ka na nga kanina eh. Baka malaglag ang bata. Sana ka malaglag na ang batang to. Resulta to ng pagtataksil ko, Daisy. Ayoko sa batang to. Ayoko. Cherry, ako na ang bahalang magpagulong ng wheelchair ko. Simula ngayon, huwag niyo na akong aalagaan na parang isang inutil. Pero kuya, kailangan mo ang tulong namin. Hindi naman lahat ng tao inutil ang tingin sa'yo. Lalo na kami ni nanay. Mahal ka namin. Pamilya ka namin. At si Heidi, hindi pamilya ang tingin niya sa akin, ganun ba? Kaya siya nanlalaki. Dahil wala na ako silbi. Sobra sakit ang ginawa niyang yun sa akin. Napakabait ni Ate Heidi. Hindi nga ako makapaniwala na magagawa niyang lokohin ka, kuya. Pero dahil nangyari na, ayoko na sa kanya. Sinaktan ka niya. Nabuntis pa siya ng iba. Nakakadiri. Ben! Alam kong nandyan ka, Ben! Mag-usap tayo! Speaking of the devil, nandyan siya sa labas ng bahay yung malandi mong asawa, kuya. Gusto mo ba siya makausap? Hindi ko alam, Cherry. Mahal na mahal ko si Heidi. Pero sobrang sakit ang ginawa niya. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin at gagawin ko. Pero mahal na mahal ko siya. Ben! Please, mag-usap naman tayo! Ben! Paalisin ko na lang siya bago pa siya maabutan ni nanay. Wag! Papasukin mo siya. Kakausapin ko siya. Kuya, ano ka ba naman? Ay naku, bahala ka na nga. Oh, pumasok ka raw.
Salamat. Salamat, Cherry. Ben, salamat at pinapasok mo ako. Inaamin ko lahat ng kasalanan ko at gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo na ako, Ben. Cherry, iwan mo muna kami ni Heidi. Ben, gusto kong ayusin ang gulo na nagawa ko. Patawarin mo na ako, please. Umuwi na tayo. Nagbago na ako, Ben. Hindi ko na uulitin lahat ng kasalanan ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Mahal na mahal kita, Ben. Kung kailangan lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko, Ben. Patawarin mo lang ako. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Huwag kang lumuhod, Heidi. Hindi ako Diyos. Umuwi ka na. Hindi ko pa alam kung anong dapat kong gawin. Sa ginawa mo sa akin, para mo na akong pinatay. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang mabuhay muli. Sorry. Sorry, Ben. Hayaan mo muna akong mag-isip, Heidi. Asikasuhin mo muna ang magiging anak mo. Pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Kung hindi ako naging baldado, hindi masisira ang pagsasamang matagal na nating iningatan. Umalis ka na, Heidi. Ben, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Sana mapatawad mo pa ako. Sana matagpuan mo pa ang pagmamahal sa puso mo para sa akin kahit kaunti lang, Ben. Maghihintay ako. Maghihintay ako sa'yo. Ayusin mo ang buhay mo, Heidi. Ayusin ko rin muna ang buhay ko. Pag naghilom na ang sugat sa puso ko, ako mismo ang babalik sa'yo. Pero sa ngayon, magkanya-kanya na muna tayo ng buhay. Ingatan mo ang sarili mo. Ingatan mo ang magiging anak mo. Paalam muna, Heidi. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.